Si Jigs Gompab. Sabi niya, si Kristo ang nag-iisang nagtayo ng iglesia, basihan sa Mateo 16:18. Ngayon, bakit sa inyo ang raming founder? Isa na si Ellen G. White, Joseph Bates. Yan. Pinalitan nyo na ang tagapagtayo na si Kristo. Hindi association o corporation o incorporated ang iglesia. Si Kristo lang mismo ang nagtayo. Nakuha mo ang tanong ko? Brother Johnson, saan ka man sila? Hindi ko alam, iglesia ni Kristo ba to or iglesia ng Diyos? Magkamukha lang kasi sila ng argumento kahit magkaaway eh. Pareho lang sila ng paniniwala na isa lang nagtayo. Anyway, basta kung ano man yung samahan niya ay itama ho natin. Kasi yung isa sa napansin ko rito na si Kristo ang nag-iisang nagtayo ng iglesia. Ang kanyang basehan, Mateo 16:18. Kaya ang magandang tanong dito, bago yung Mateo 16:18, wala bang iglesia? Di ba? Wala bang iglesia sa Old Testament bago yung si Kristo? Kung meron, ilan ang iglesia sa Biblia? Yan ang magandang tanong. Yan. So, papaliwanag ko namin sa inyo mga kapatid. Kasi maganda naman yung kanyang tanong, isa ang nagtayo, si Kristo o Diyos, sabihin na natin ganon. Tapos sa atin ay dalawa. O kaya ay marami. Kung pwede rin naman natin ibalik sa kanila ito, Evangelist Dizon si Kristo nga ang nagtayo. Ngayon, sa inyo, isa din nagtayo. Halimbawa, Felix Manalo or Eli Soriano. Ang advantage lang sa atin, marami. Hindi nanggaling sa isang diskarte lang ng isang tao. Iba po kasi ang utak ng isang taong nagsusulo kaysa doon sa maraming ulo ang nag-iisip. Hindi ba? Ano masasabi niyo tungkol dyan sa bagay na yan? Yan isang bagay na dapat nating likarin kasi kasi pagdating sa mga nag-organize, hindi nila naiintindihan ito na sila, yung mga founder na tinuturing po natin, mga kapatid, mga kaibigan, founder sila doon sa organization na binuo kung kailan lumitaw. Hindi naman kasi po pwedeng bumaba si Kristo at magparehistro ng mga samahan natin ngayon. Wala namang ganon. So, sige, pagtulong-tulungan po natin. Evangelist Dizon. Okay, ang isang bagay na akin pong maaring masabi mga kaibigan, which is true na banggit ni Brother Johnson, may dati na ng iglesia si Kristo, may dati iglesia ang Kristo o ang Diyos mga kapatid, yung tinatawag nating iglesia sa ilang. Nagtayo si Kristo. Ibig sabihin ba na ito ay nakipag-competition siya sa Diyos, Ama? Sabihin natin ganon sa lumang tipan. Di kung si Kristo nagtayo at may dati nang natayo na tinawag iglesia sa ilang, di ibig sabihin ba nagbanggaan ito? O dili ba kaya pwede nating sabihin na nandiyan na po yung iglesia sa ilang at si Kristo dumating para hanapin ang iglesia sa ilang, membro ng Diyos sa kanyang kapanahunan. At ang pagsabi niya sa ibabaw ng batong ito, itatayo po ang aking iglesia, ang ibig sabihin lang sa kanyang kasalukuyan. Ito ba'y nagkukontrahan? Ang sagot ko hindi. Ngayon, ipinapahid naman ito na ang sabi ay, si Kristo na nga ang nagtayo pa kayo. Bakit? Kung inyo bang titingnan, hindi ba founder si Felix Manalo? Hindi ba founder si Eli Soriano? Hindi ba founder ang iba pa? Kung inyong titingnan sa level na yon, ay magkapare-pareho lang po tayo. Kaya lamang, ang tanong po niyan mga kapatid ko at mga kaibigan, ay talaga ba sila yung founder? Diba? Si Ellen White, Joseph Bates, James White, ito bang mga ito ay founder na nakikipag-kompetisyon kay Kristo? O sila po ang tagapangasiwa at tagapanguna sa samahang binuo noong 1800, mahal kong mga kaibigan? Maya-maya po, preliminary lang muna po itong akin pong sasabihin. Ang isang bagay lang pong gusto kong pakapuntod dito sa bagay pong ito na hindi po sila founder, katulad sa naisip ng iba, na nagtayo na parang kakompetisyon kay Kristo. Well, in fact, kung ano ang iglesia na itinayo ni Kristo noon, ito po, mahal ko mga kapatid, ay nagpapatuloy ang turo at aral nila na kanilang inumpisahan noong araw o ni Kristo
itinaguyod ng kanyang mga alagad, mga unang Kristiyano, ay siya po nagpapatuloy. Kaya nga po kanyo pong titingnan, paulit-ulit po yung sinasabi ng Seventh-day Adventist Church na tayo po ay tinawag ding Iglesia ni Cristo. Bakit? Sapagkat ang kanilang turot aral nagpatuloy sa ating kapanahonan. Tinatawag din po tayo ng Iglesia ng Diyos. Sinabi yan ni Brother Richard paulit-ulit tayo rin po Iglesia ng Diyos. Tayo rin po Iglesia ng buhay na Diyos. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po mga kapatid. Now, kung atin pong titingnan, silang mga mananampalataya nung una, sabi natin, panahon nila ni Ellen White, sila po'y nagkaisa ayon sa kailangang mandato ng lupa. Kailangan po may magparehistro niyan. Kailangan po mayroong mananagot dyan. Kailangan po mayroong nakasulat kung sino ang pwedeng kausapin. Not necessarily nagtayo ka ng kaiba competition doon kay Kristo. Maya-maya po ipamigay natin ang mga talata, atin pong titinan patungkol sa mga bagay niyan. Apat po kami, bigay natin uli kay Brother Johnson. Yan, gandang pong information na yan. Sino sa inyong dalawa susunod? Brother Gomer? Sige. Brother Gomer, ikaw muna. Sige. Sige. So, doon sa premise, Brother Johnson, na sinabi mo, meron ng iglesia sa Lumang Tipan. At kung ating titingnan ng kasaysayan nitong iglesia na ito ay sa hula, nabuwal, di ba? Ang sabi doon sa isang talata ng Amos, sa 9:11, ay ganito yung ating makikita doon sa Amos 9, talatang 11. Sa araw na yon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo ang gaya ng mga araw ng una. Sino ba itong tinutukoy dito, Brother Johnson? Kung titingnan natin sa isang talata ng Zacarias, sa 6 at 12. Zacarias 6 at ang talata ay 12. Sabi niya na ganito, at salitain niya, sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga. No? Siguro, kung sila ay nag-aaral ng Biblia, yung tinutukoy dyan na sanga sa Jeremias 23, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi dyan, at siya ay sisibol sa kanilang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Sa talatang 13, ay ganito naman, sa makatuwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon at siya ay magtataglay ng kalwalatian at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan at siya ay magiging saserdote sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay mapapasapagitan nila kapwa. So makikita natin ito, Brother Johnson, ito ang naging katuparan nito nung dumating ang ating Panginoon sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, hindi ako naparito, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So, ang pinaka-main purpose ng pagdating ng ating Panginoon, sabi niya, ay para tipunin yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya nung sabihin niya yung Mateo 16:18 na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia. Ito yung katuparan sa hula, sa Lumang Tipan, na yung binabanggit mo, Brother Johnson, na iglesia, ay talagang ito ay nabuwal. No? At nung dumating ang ating Panginoon, ito yung katuparan na ito yung muli niya itinayo. So ngayon, ang tanong dito sa atin, yun nga, kung si Kristo ang tagapagtayo, hindi na ba pwedeng magtayo? So siguro, yung pagpapatuloy niyan ay ipagkakalog ko kay Brother Richard. Brother Johnson. Okay, Brother Richard. Okay, so mga kapatid, magkaiba kasi rin ang pagkaunawa patungkol sa founder lang at saka yung head. Meron talagang nagtatayo at the same time, siya na rin yung head. Tandaan po natin, ang talagang nagtayo, nagtatag ng iglesia, at tayo mga Seventh-day Adventists, katulad ng sinabi ni Brother Johnson, ay hindi tayo naniniwala na ang iglesia ay nagpasimula lamang dito sa New Testament. Kasi pag sinabing iglesia, kalipunan yan, Brother Johnson. At mga kasama, kalipunan, kapulungan. Yan po ang technical meaning ng ng salitang iglesia. Kalipunan. Kahit nasa mga tao lang nagtitipon, tinatawag yan iglesia. Kaya lang, pagdating naman po sa application ngayon sa New Testament, ang iglesia po ay talagang itinukoy sa kapulungan na may kinalaman
sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sa 11:26 ng gawa, Brother Johnson, yung mga tao na nagsasama-sama ay tinawag na ano nga po? 11:26? At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sa pagka-Kristiyano, Brother Johnson, ibig sabihin, mga tagasunod ito ni Kristo. Mhm. So, sino mang nag-aangkin na sila'y Kristiyano, talagang kaanib sila sa Iglesia ni Kristo. At tandaan po natin yan, sa followers of Christ, technically speaking, Brother Johnson, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay isang grupo lang ang pwedeng exclusive mag-claim nito. Basta mga mananampalataya ng ating Kristo. Pero tandaan nga po natin, kaya nga kung magpapaka-exclusive tayo, sino ngayon ang tunay na Kristiyano? Sino ngayon ang tunay na tagasunod ng ating Kristo? Abay, galing sa bibig, Brother Johnson, ng ating Kristo, hindi ito makikilala, hindi ito makikita doon lang sa pangalan at pagkiklaim na sila yon. Kundi ano ang sabi po, ito, palasak na talata na. Ano na nga, Brother Johnson? 17 ng Juan, kung ang sino mang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niyan turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ayun. So, pagkakakilanlan, yung mga tunay na mga tunay na talagang tagasunod na ating Kristo, ay makikilala mo niya sila sa kanilang turo. So, ito naman po, mga kaibigan at mga kapatid. Tama naman na ating nililinaw, pansinin niyo po, kung sasabihin, bawal yung human founder. Ang tanong, sino bang inatasan ng ating Kristo? Sino ba yung nagtatag ng mga local churches sa iba't ibang lugar, Brother Johnson? Sino ba halimbawa, yung iglesia ng mga taga-Corinto, mga taga-Galacia, sino ba ginamit ng Panginoon dyan na maitatag yung kapulungan dyan? Si Pablo yan. Kapatid, walang problema. Wala talagang dyan. Wala nang pagtatalo. Si Apostol Pablo ang naging missionary dyan, Brother Johnson, Evangelist Dison, at Brother Gomer, at mga gilo taga-subay. So wala pong mali naman na merong merong nabuong grupo. Pero tandaan po natin na yung kapulungan na yan, yun ang sinasabi natin, sinasabi madalas ni Brother Johnson, iba-iba man yung katawagan dyan, magkakakampi yan. Magkakampi yan. Tinawag yung iglesia ng Diyos, iglesia sa bahay, iglesia ng panganay, iglesia sa Jerusalem, ay magkakakampi yan. Hindi po yan magkakalaban. Ibig lang sabihin, mga kapulungan yan, mga taong nagsasama-sama sa iba't ibang lugar, pero, Brother Johnson, ang sabi dyan, maliwanag, sa Colosas 1:18, sino ang head, sino ang ulo ng lahat ng mga iglesia na yan? Don't tell me na taga-Colosas lang yan. Sige nga po, 1:18 ng Colosas, Brother Johnson. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So makita po natin, ang ulo ng iglesia ay sino? Ang ating Kristo. Brother Johnson, ewan ko lang po sa inyo. Pero singin ko, nagkakaisa dito. Sino ba ang inaangkin yung ulo ng Seventh-day Adventist? Ay, Si Kristo. si Kristo, siyempre. Wala namang matinong Seventh-day Adventist, mga kapatid. Eto kahit di na ako nagsusugal, pupusta ko. Walang matinong Seventh-day Adventist. Pag tinanong mo, sino ang ulo ng inyong iglesia? Si Mrs. White. Wala! Saka, Brother Richard, Po. ikaw, Brother Richard, sasanib ka ba sa Seventh-day Adventist? Lalo kahit sumanib ka na, nalaman mo. Hoy, ang puno pala ninyo, ang founder si Ellen White, hindi si Kristo. Kung gano'n ang pagkasabi, at yun ang sasabi ng mga Pangulo, isa ako sa lalabas. Excuse me, bakit po? Nung ako'y Bible studyhan, hindi naman sinabi sa akin si Ellen White Correct. Ang inaral sa akin ang Panginoong Kristo, Evangelist Dison, Brother Johnson, at Brother Gomer. Ewan ko lang po sa inyong tatlo. Basta ako, nagpabinyag ako, naging kaanib ako ng Seventh-day Adventist Church na hindi ko kilala si Ellen White. Hindi ko kilala yan nung ako'y bininyagan. Kaya nga. So ngayon, titingnan na naman natin yung kanilang argumento. Tama naman si Brother Johnson. Brother Johnson, ikaw ba nagsabi kanina? Alam nga naman bumaba si Kristo para magparehisto. Di ba? Oo nga. Wala naman talagang nagparehisto diyan. Ewan ko lang kung tatanggapin ng sect. Founder, Jesus Christ. Brother Richard,
Opo. Wala namang nagparehistro ngayon na walang corporation ng dulo. Correct. It's either corporation or Incorporated. Incorporated. Oh. Totoo yan. Lahat naman ng dumaan sa Security and Exchange Commission, kahit anong ipangalan mo dyan, ang dulo niyan, incorporated talaga kasi nga, ipinarehistro mo. Tama yun. So, walang, kumbaga, yung tanong nung nagtanong, parang, Hindi niya naintindihan. ewan ko kasi hindi niya siguro naintindihan. Kasi Hindi yung para. Brother Richard, kailan ba nagkaroon ng batas na dapat i-rehistro ang isang samahan? Ito na lang yun. Mga huling kapanahunan na lang Diba? yun. Opo. Maliban pa niyan, Brother Gomer, masambat lang nga sandali. Sa palagay ninyo, sino kayang founder, sabi natin yan, term natin ngayon, sino kayang founder na magparehistro sa gobyerno na hindi naman ito isinabatas ng gobyerno? Kung hindi lang hinihiling ng gobyerno, ba't pa ba ipaparehistro? Naman. Ah, At sino pa sa mga alagad ng Panginoon Kristo na pumuntang Corinto, pumuntang Thessalonica, nagparehistro sa gobyerno na samantala hindi naman ito isinabatas sa panahon nila. Kaya Ito nga, paano? ating ginagawa na isinabatas ka ng tao, susunod ka sa batas ng tao na iparehistro ito. Kasi wala pong Kristong galing sa langit, bababa, para pupunta at makipaglinyahan sa Security Exchange Commission para sabi niya, ako ang nagtatag nito ha, wala nang iba. Hindi po pwede po yung ganun. Common sense lang po yan, nasa sense of the common ang dapat yung isipin. Kasi wala namang sikta ngayon na wala talagang nangasiwang magsulat at founder, mahal kong mapatid at mga kaibigan. Ang totoo niyan, Masingitan ko ulit, Brother Johnson. Ah. At tandaan, talagang kahit magparehistro nun, ipalagay na, pero wala nang ganung batas noon ng unang kapanahonan ng ating mga kapatid na Kristiyano. Wala naman pong batas no na iparehistro mga relihiyon. At kung meron man, sigurado hindi tatanggapin ang Kristyanismo. Alam mo, Brother Johnson, Evangelist Tison, kaya nga sila pinipersecute kasi tinuturing sila Pinagpapatay nga eh. relihiyo illicita. Illegal nga sila eh. Illegal religion ang tingin sa kanila. Pero yung illegal religion na yon na pinipersecute, yun nga yung Kristyanismo, Brother Johnson. Yun nga yung mga Kristiyano. Kaya kahit na na-required ng batas ng gobyerno no, na iparehistro, hindi pa rin talaga tatanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Bakit? Illegal nga ang turing nila. At alam naman po natin sa pagtakbo ng kasaysayan, tinuturo natin yan, na naging naging mabango lang ang Kristyanismo sa Imperyo ng Roma. Doon na sa 4th century, Brother Johnson, tinuturo mo yan eh. Pinagaano naman natin yan sa mga seminars, di ba? Doon na lang sa panahon ni Constantino. At hindi pa rin nire-required na ipatrehistro, mga kapatid, yung mga samahan noon. Kaya tama kayo eh. Walang-wala sa usapan ng Biblia noon na anumang naitatag, kahit na itatag ito ng mga apostol, ay iparehistro. Tinawag nga lang sila saan po? Sa iba't ibang katawagan. But anyway, doon sa salitang iglesia, ang ibig nga pong sabihin noon, kapulungan. Kapulungan nino? Ni Kristo. Kaya nga sila tinawag na Kristiyano, mga alagad tagasunod ni Kristo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ano na nga ito, Brother Johnson? Ano ba yan? Hindi naman pangalan ito, di ba? Kung totoo, hindi ito pangalan. Ano na nga yung Brother Johnson? yun. Tinuturo mo? Yung mga pangalan, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo. Designation, Ano na nga yun? description of ownership. Describe kung kaninong pag-aari. Yun. Ayun. Kaya Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia sa Corinto, Iglesia sa Efeso, sa Smyrna, ganyan. Meron pang Iglesia sa Roma, sa Sincrea, Iglesia ng mga Hintil, ay iisang iglesia lang po yan. So dito po mga kapatid, base po dun sa mga nabanggit ng aking mga kasamahan, no, mga taga-subaybay, at dito po sa nagtanong kay Jigs Gompab, Brother Jigs, may nabanggit kasi si Brother Gomer kanina, maganda yon na ang iglesia sa Biblia may karanasan, naka-prophecy yan. Kaya nga dito, ang aming inilalaban ho dito, talaga ang iglesia na aming pinagsasama-samahan ay tumama sa prophecy. Ang karanasan po nito ay sumakto sa prophecy at kasaysayan. Kaya kung meron man nag-aangkin ngayon na hindi naman tumama sa prophecy, ang kanila pong iglesia, hindi dumaan sa pagkahula, ay huwad po iyon. Sa aklat ng Apokalipsis na lang muna, ang pagkalarawan sa iglesia ay inilarawan siya sa isang babae. Isang babae na buntis, na siya ay manganganak, tapos
inaabangan yung kanya magiging anak ng dragon, nasa talatang 3. Ayan po, at yung anak na lalaki na yan ay inagaw hanggang sa trono ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos yung babae na yan ay tumakas sa ilang na doon siya pinaghanda ng Diyos ng isang dako sa talatang 6 upang siya'y ampunin 1,260 araw. So ito po yung haba ng panahon na magkakaroon ng karanasan at ang iglesia na inuusig ng dragon at siya ay magtatago sa loob ng 1,260 araw, 1,260 years sa fulfillment po niyan kasi yung araw ay isang taon. At ito pong binabanggit dito, kapatid, ay yan din yung magiging karanasan, yung 1,260, yan din yung magiging karanasan na binabanggit na sa aklat ng Daniel 7:25 na uusigin po siya. Ang uusig sa kanya ay yung maliit na sungay. Sabi rito, at siya magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan at lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ibig sabihin, yung banal ng kataas-taasan, ito yung kanyang bayan na nagsimula sa Old Testament. At ito na nga yung magiging karanasan ng yung babae na tinutukoy po doon. At sa loob ng 1,260 days na taon ang katuparan niyan, ay ang gagawin naman nitong maliit na sungay, babaguhin niya iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y bibigay sa kanyang kamay, yung mga banal, mapapailalim sa kamay nitong little horn hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Pagka kinumpute po ninyo, sa ibang salin actually ng Bible, isa din yung tinutukoy dyan, 3.5 years at saka 1,260. Nagtatama po siya doon sa Apokalipsis. Ibig sabihin, kung ang iyong samahan, kahit na tumama yan sa pangalan, hindi mo naman naranasan ito, ay sabi na lang yon. Pero dapat natin isalang-alang, ano itong ipapaliwanag ninyo sa inyong iglesia? Paano kayo naapektuhan? Paano kayo nasasabi na inyong samahan ay na-persecute sa loob ng 1,260 years? Kapag wala kayong ganyang karanasan, ay bulaan yan. At saka anong doktrina ninyo ang naapektuhan sa loob ng haba ng panahon yan? Kasi dito, ang gagawin itong maliit na sungay ay pakikialaman niya yung panahon at kautusan. Babaguhin niya yung panahon at kautusan. Ibig sabihin, merong aral at turo ang tunay na bayan ng Diyos na masasagasaan itong paghahari ng maliit na sungay. Kaya nga sabi po niya sa aklat ng Jeremias, sa Isaias pala, ay paglitaw nitong pagkatapos ng pag-uusig na ito, ay merong magtatayo, sabi doon sa 12, at sila magiging iyo ay magtatayo ng mga sa dating sirandako, ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi, at ikaw ay tatawaging tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Bagaman, nakikita natin dito na ang katuparan po nito is yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mga alagad. Pero alam din naman natin na hanggang sa nalabing binhi ng babae ay i-restore nila yung sinira nitong maliit na sungay doon sa 7:25. Kaya ang tanong natin, anong doktrina ninyo at paano kayo pinersecute nung little horn? At kung kayo man ay sabihin, naranasan din namin ng iglesia yan, anong doktrina ninyo ang apektado? Yan yung tinanong ko doon sa mga ngaral ng saksi na nakausap ko. Wala siyang maipakita Anong doktrina nyo ang nasira at sinira nung maliit na sungay? So, hindi naman nila maipaliwanag ngayon. So, sa Seventh Adventist, napakadalang explain po niyan. Kaya nga, paglabas nila, maglilitaw niyan, after 1,260 years, lilitaw na yan mga kapatid ang tunay. Pero paano mo makikilala ngayon yan? Yun na yung binanggit natin at paboritong talata doon sa Juan, na makikilala natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo. Hindi doon sa pangalan. Di ba? Makikilala. At saka Brother Johnson, ano nga yung sinabi binasa ni Bornok? Binasa doon ni Bornok, yung hinanap pa sa Sentinel. Di ba? Pati nga yung kanilang di ba? Kung talagang Biblia lang ang sabi, mismong ibang mananampalataya,
inaayunan tayo kung Biblia lang ang usapan. Di ba? Kung Biblia lang, ay Adventist talaga ang totoo. Kasi, Pero Brother Johnson, Mm. Brother Chad, ang pinoproblema kasi nitong mga ito sa nakikita ko, yung termino na nagtayo. Ano? Oo nga. Kasi tinitingnan ko Founder. kasi yung founder. Tinitingnan ko kasi yung 16, 18, yung Greek noon na itatayo, na sinabi ng Panginoon, ang Greek noon ay oikodomeo. Mm. At kung titingnan natin ang Biblia, Brother Richard, walang ibang oikodomeo. Walang ibang nag-establish. Ang sabi kasi dito, to build a house, erect a building, to build up from the foundation. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon talaga ang nag-iisa na nag-establish ng iglesia. Pero kung titingnan mo, Brother Richard, pagdating dito sa unang Corinto 3, abay ang sabi ni Pablo dito sa G, ganito naman. Sa 3:10 nga, Brother Johnson, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa mapalinong tagapagtayo. O si Pablo, tinatanggap niya yung kanyang sarili, ay nilagyan niya pa nga ng adjective. Pastor Dizon matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Tingnan mo. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo sa ibabaw nito. Pwede, Kung kailangan titingnan lang natin- mag-ingat. Yes. Ang tinitingnan natin dyan, ano ba yung terminology na ginamit ni Pablo dyan sa pagtatayo? Pareho ba yan ng 16-18? Magkaiba po yan. Ang ibig sabihin, na-establish na ng Panginoon yung iglesia. Kapag tayo ay nangangaral at mayroong pumapasok na mga kaalib, ang tawag ni Pablo dyan ay pagtatayo. Or ang tawag dyan ay building up. Ibig sabihin, dinadagdagan mo yung in-establish ni Jesus Christ sa pamamagitan ng ating pangangaral. Ang ibig sabihin, lahat ng mga nangangaral, ang tawag dyan ni Pablo ay tagapagtayo. Katulad niya, na siya ay nangangaral ng ebanghelyo, ang tawag ng sarili niya matalinong tagapagtayo. Ayun doon sa nagtanong kasi sa atin, ano daw hindi daw, ano daw, sabi niya, pinalitan daw natin si Kristo na nagtayo, di ba? Maganda yung sinasabi mo, Brother Gomer. Maganda yung sinasabi mo, iidugtong natin yung 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. So, ibig sabihin dito, doon sa mga nagtatanong sa atin tungkol dito, hindi mali, yung meron tao gagamitin ang Diyos. Pero ingatan ang pagtatayo. Kasi meron nang nakalagay na ang nagtayo ay si Kristo. Ngayon, paano makikilala na iniingatan natin ang pagtatayo? Magtatayo ka, huwag ka maggagawa-gawa ng sariling aral na wala naman doon sa sinasabi ng Biblia. So, kasi may nalagay na Alam mo, Aalib Brother na lang. Johnson, ang tawag doon sa mga builder, hindi po yun yung foundation. Tandaan na doon kinuha yung salitang architect. Kasi sa Greek yan, architecton ang ginamit yan, Brother Johnson. Tama. So itong mga alagad, mga architect ito, hindi sila ang pundasyon. Tandaan niyo po. Pero walang masama na maglagay sila ng samahan, doon nila ipapatong sa pundasyon. Hindi nila ilalabas, Brother Johnson. Naintindihan po? Tama. Apa. Dapat, tama yun. yung ilalagay nila, ang pundasyon, si Kristo. Hindi yung sila nagsarili. Ha, mga kapatid? So kaya nga po, magkaiba talaga. At wala nga pong matinong Adventist na magsasabi ng pundasyon ng Seventh-day Adventist Church ay si Ellen White, si Joseph Bates, at si William White. O, walang ganun. Kapatid at mga kaibigan. James White, rather. Sandali lang po, hindi William. James White, asawa ni Mrs. White. Opo. Anak na niya yung si William. Kaya nga po kung ating titinan, mahal ko mga kaibigan, ang punto pong ito, na-expound naman naipaliwanag naman po natin yan ng maayos, na ang tunay na iglesia na itinayo po ni Kristo, mahal ko mga kapatid, ay, kung ako ang iyong tatanungin po
hindi pwede itinayo nila ni Ellen White. Nagpapatuloy sa kapanahunan ni Ellen White at nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ang napasimulang itinayo ni Kristo, patuloy po ang daloy. Kaya lang nga, atin pong binanggit kanina na ito naman pong tunay na iglesia, ayon nga po sa batas ng lupa, dapat po marehistro to. Wala itong pinagkaiba no, sa kapanahon ni Jesus Christ. Ang mga tao ay dapat iperehistro sa panahon ng, sino ba yun? Si Augusto Cesar. Opo. Na dapat irehistro ang lahat ng mga tao. Sa kanila nag-umpisa yung tinatawag na census. Ngayon, pagdating naman sa pagtayo ng iba't ibang sikta at denominasyon, welcome sa gobyerno as long ito iparehistro mo. Pero, ang state church talaga nung araw ay lalo tigit sa pagano, ano po, ay hindi po Christian, kundi po paganism. Kaya lang nung naging Kristiyano, itong si Constantino, napalitan. Kaya nga away nila dito sa mga pagano no? Ang diniklara niya, ang state church or state religion or yung relihiyong kinikilala nila sa kanilang kapanahon, Kristyanismo naman. Kasi may pagkilala na nung panahon. Pero yung pagkakilala nila sa Kristyanismo, hindi po totoo ang mga turo at aral. Tama. Kaya nga po yung totoo at turo't aral na pinanghawakan nila, itong mga tunay na Kristiyano, pinagpe-persecute. Doon na ngayon papasok yung sinabi ni Brother Johnson, na ang sabi doon ay, kung kayo nga ang tunay na sikta o denomination itinayo ni Jesus Christ or mananampalataya, ano namang naapektuhan sa inyong doktrina? Doktrina? Wala naman Pagdating sa Sabat, linggo naman sila. Pagdating sa pagkain ng baboy, kumakain naman sila. Paglabag sa 10 utos, lumalabag naman sila. So ano bang naapektuhan ninyo? Wala. Walang naapektuhan kung anong turo o aral. Kaya nga po, ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo buhat noon hanggang sa panahon ng mga apostoles, ng mga disipulo o kaya mga unang Kristiyano, sa mga forefathers, sa iglesia sa iba't ibang lugar hanggang kapanahunan sa ating modernong panahon ay ito po'y patuloy. May mga tao lang na mga nangunguna na ginamit ng Panginoon. Walang pinakaiba ng mga apostol. Si Pablo ang nagtatag doon, si Pedro ang nagtatag doon, si Apolos ang nagtatag doon, sapagkat sila nga naman ang nanguna. Tulad ko halimbawa, Brother Richard, kung tatanungin, sino bang nagtatag ng simbahang ito? Kung akong sasagot, ay ako pang nagtayo niyan. Kasi ako naman talaga ang nagtayo. Pagdating sa lupa, akin. Pagdating sa simbang itinayo building, akin. Pero hindi po ko ang founder po talaga ng pagiging kung anong mayroon doon sa iglesyang yun, kundi kinikilala ko si Kristo, ako lang po ang human instrument na natayo ito. Itong mga founders, sila Ellen White, James White, sila ni Jane Andrews, sila po, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay instrumento upang mabuo ang iglesia ng Panginoon. Tandaan niyo po yung mabuo. Nandiyan na yan sila. Yun. Okay? Binuo. Sila yung mga leaders. Pero yung doktrina at aral, siguro maganda rin naman ating mabasa ito na ating ipinagmamalaki. Para itong pangbansang versikulo na rin ng 14:12 ng Apocalypse, Brother Johnson, na ito yung iglesia na hindi natin pinangangandakan sa pangalan. Ating ang basahin, Brother Johnson, 14:12 ng Apocalypse, na tayo na diniwala na ito po yung Seventh-day Adventist Church. Bakit po? Pakinggan natin ating basahin. Narito ang pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So, kung inyo pong papansinin po dito, wala itong pangalan, Brother Richard. Naman. Tama. Brother Gomer, walang pangalan. Pero anong katangian nila? Nagsisitupad ng utos Andyan, ng Diyos. nanampalataya sila kay Jesus, nagsitupad sa mga utos. Nagsitupad sa mga utos, may pananampalataya kay Jesus. Sa ating kapanahonan ngayon, umpisa mo na sa Saksi, Baptist, Pentecostal, Dating Daan, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, at iba pa, gaganda pa naman sana ng mga pangalan, pero hindi naman tagapagtupad sa mga pinag-uutos ng Diyos, di baliktad. Brother Johnson. So ngayon, nanampalataya kay Kristo Jesus, correct. Pagdating sa pagsunod, pangit naman, di pwede. Sa mga Hudyo, nagsitupad sa mga utos ng Diyos, istrikto. May kautusan ng Diyos, dinagdagan pang mas lalong napahigpit. Ngayon, nanampalataya sa kautusan sumusunod. Hindi naman nampalataya kay Kristo. So dito po, dati na yan, ipinagpatuloy lang yan. Kaya nga po, sila po ay nandyan na yan, existing na yan.
Kahit nga, Brother Richard, wala silang pangalan noon, pero nanampalataya sila at nagsisunod. Tama? Tama. Wala silang. Bakit 1863 lang ba ang Seventh-day Adventist? Hindi po. Hindi. Before ng 1863, may mga Seventh-day Adventist na wala lang pangalang ipinangalan. Ngayon, dapat iparehistro. Dapat may pangalan sila. Kasi dapat may Ayan. pagkakilanlan. Sana po Dali lang. maintindihan yung puntong yon. Kasi kung magpaka-technical talaga kayo, ito po mangyari. Sinong founder sa inyong pananampalataya? Di ba si Felix Manalo? Sinong founder sa inyo? Di ba ang sa dating danay si Soriano? So, babalik din sa inyo ang tanong Kaya lang, kung ipapaliwanag natin, magkaibang ating paliwanag sapagkat kami po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo Jesus. Brother Richard, Johnson. sandali lang, Brother Richard, may babasahin lang ako bago ka magdugtong. Idudugtong na lang natin itong si Romy Boy de la Cruz. Sabi niya, kaya pala si Kristo sa Adventist, kaya pala wala si Kristo sa Adventist Church. Hihi. Hindi nyo inilagay kay Kristo ang church. Tama? Mali. Mali. Sagot natin, mali. Kasi, Hindi mali. Hindi yan mali. Maling mali. Kaya nga Seventh-day Adventist Si Kristo ang inaantay. Grabe naman. kaya hindi siguro baka hindi niya napakinggan yung ating binasa ni Brother Gomer sa 3:11 kanina na hindi ka nga pwedeng magtaro kasi nakatayo na si Kristo. So baliktad yung kanyang sinabi. Tayo daw, hindi daw inilagay si Kristo. Siguro ang gusto niya ipangalan. Hindi kailangan ipangalan kasi maraming nakapangalan. Kung mali naman yung turo, tsaka ang daming gumamit ng pangalan. Oo. Brother Johnson, tingnan mo. Ginamit ang 14-12 kanina, walang pangalan. Tama. Pero obviously, hindi mo sasabihin na hindi yan tunay na bayan ng Diyos kahit wala yung pangalan dyan. Tama. At ang binanggit dyan, mga banal. Ano ang katangian ng mga banal? Nagsisitupad sa utos ng Diyos. Ito, konting logic. Ipunta mo, Brother Johnson, sa unang Korinto 1:2. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal kasama ng Diyos, na nagsisitawag sa pangalan, sa dako ng pangalan ng Panginoong Kristo at sa kanila at sa ating Panginoon. Yan pong iglesia dyan ng Diyos, ang sabi dyan, sila na po, mga pinapaging banal. Kay Kristo. Ibig sabihin, banal yan. Banal yan. So, ang sabi po mga kapatid, yung banal sumusunod sa utos ng Diyos. Amen. So, therefore, kung yung banal sumusunod sa utos ng Diyos, sila ang karapat-dapat na tawaging iglesia ng Diyos. Yung ayaw sa utos. Ayaw naman sa utos. Wala nang ginawa kundi kumontra Ay, iglesia Ito ng nga, Satanas, tatawagin ko na yun. Brother Ito Johnson. na, Brother Johnson Ito na nga dagdag ko lang ito. Yung pagdating nung batong panulok, nakahula yan sa Biblia Kung sino yung tinatawag na rock, no? Kung titingnan mo dun sa 8:13, Brother Johnson ng Isaiah, 8:13 hanggang 16. Ito yung hula ng pagdating nung magtatayo, no? 8:13 ng Isaiah. Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong aariing banal. At sumakanya ang inyong takot at sumakanya ang inyong pangingilabot. At siya'y magiging pinakasantuaryo. Ngunit pinakabatong katitisuran at pinakamalaking batong pangbuwal sa dalawang sangbahayan ng Israel na pinakabitag at pinakahilo sa mga nananahan sa Jerusalem. At marami ang mga titisod doon at mga bubuwal at mga babalian at mga sisilo at mga huhuli. Sa 16, tingnan mo, Brother Johnson. Ito yung hula. Talian mo ang patotoo, atakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Kaya yung darating na tagapagtayo ng iglesia na walang iba kundi ang ating Panginoon, ang magiging pagkakakilanlan talaga nun, itong kautusan at ang patotoo. Sa 20. Talian mo Sa ang 20. patotoo. Sa 20. Brother Atakan Ruben. mo ang kautusan. At ito na sa 20. Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So napakaliwanag dyan, Brother Johnson, na hinulaan ni Isaiah na pagdating ng ating Panginoon bilang tagapagtayo, siya yung batong pangbuwal, maraming matitisod,
Pero yung kanyang mga alagad, ang sabi niya, tatakan mo ang kautusan at ang patotoo sa gitna Brother Johnson, ng Brother mga Gomer. alagad. Opo, sige po. Pastor. Makasingit lang ako sandali dyan. Napakagandang puntong yon. Yung aklat ng Isaiah, connected sa Revelation, na hindi nawawala yung pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos. Pwede bang i-atras natin ng konti pa, Brother Johnson, sa Ezekiel Kapitulo 44, talatang 23 at 44, makita po natin dyan ang katangian ng tunay na iglesia na hindi po nagbago buhat sa lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa ating kasalukuyan, hanggang sa pagparito ni Kristo. Tingnan po natin mga kapatid, ang tunay na iglesia na sinabi natin, nariyan na sila sa kapanahon ni Ellen White, pero binigyan na po ng pangalan kasi kailangan po itong marehistro din talaga. Sa atin naman kapanahonan nung araw, mga Pilipino hindi naman nagkarehistro Ang mga Pilipino yung pinanak sa balat ng Pilipinas, wala namang apelido Nagkaroon ng apelido, okay, nagkaroon na. Parehistro na. Pero ibig sabihin, nandyan na yung tao before pa nagparehistro. Pero ang magandang punto dito, katangian niya. Ito po ang katangian. Connected doon sa Isaiah 8, talatang 16 at 20, Apokalipsis 14:12, ang Ezekiel Kapitulo 44, ang talata po ay 23 at 24. Pakibasa, Brother Johnson. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at ang malinis. Malinaw po dito sa talatang 23 na itinuturo ng tunay na iglesia ang pagkakaiba o kaibahan ng malinis at marumi. Ito po hindi mo makikita sa Baptist Pentecostal, UCCP, Mormon, Iglesia, Aglipay, Dating Daan at iba pa. Yan ang sabi ng Diyos. Dapat ituro kung anong marumi at malinis sa bayan ng Diyos kasi hindi lahat pwedeng kainin. Talatang 24, hindi lang po yun ang doktrina ng tunay na iglesia. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan. At kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Dalawang bagay po ang gusto kong pagdiinan dyan na malimit ating narinig ngayon. Ang tunay pala na iglesia, nag-iingat sa kautusan ng Diyos at nangingili ng sabat. Ngayon, tanong, anong iglesia sa Baptist, Pentecostal, UCC, Mormon, Iglesia, Aglipay at iba pa na nag-iingat ng kautusan ng Diyos at nag-iingat sa araw ng sabat? Saka nagtuturo ng nagtuturo ng mayroong marumi at mayroong malinis. Kapatid yung marumit malinis. Sino ang nagtuturo ng ganun? Wala po. Kaya nga ang turo ng Seventh-day Adventist, hindi po ito nag-umpisa kailan ni Ellen White, James White. Hindi po nag-umpisa sa kanila. Hindi po sila ang tagapagtatag. Per se, sabihin natin, kundi ang Diyos na. Nagpatuloy lang po ito sa kanilang kapanonan na dapat may leaders, may manguna sa kanilang kapanonan. Pero ang doktrina, sa lumang tipan pa, kaya nga sabi kanina may iglesia na sa ilang, may iglesia ng Diyos, nagpatuloy sa panahon ni Kristo, nagpatuloy sa panahon ng mga disipulo, sa mga unang Kristiyano, sa panahon ni Ellen White, sa ating kapanonan ngayon, 2021, hanggang sa muling pagparito ni Kristo, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, silang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Kristo Jesus. So hanggang doon. Brother Johnson. Kaya tama yun mga kapatid, nakikita natin doon sa kanina sa Isaias ay merong sa pagbangon nila nung iglesia na nagsulputan ngayon, dapat ay tagapagtayo ng mga sinirang dako. Ang nangyayari, nung lumitaw, tagasira naman nung dating naaral ng Diyos. Ay dito sa Isaias, dito sa Isaias, tama, yung sa kautusan at sa patuto, kung hindi sila magsalita yung salita ito, walang liwanag sa mga yan, walang umaga. Kaya nga mag-ingat doon sa mga naglitawan ngayon, bit-bit yung pangalan, wala naman yung doktrina, tagasira pa nga Brother Johnson, kompletuhin ko yung logic ko kanina ha. Sige. Kanina sabi po, ang 14:12 ng Apokalipsis, yung mga banal sumusunod sa kautosan ng Diyos at may pananampalataya ng ating Kristo. Kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan. Tapos tinawag yung iglesia ng Diyos doon sa Korinto na mga banal. Na paging banal, ano po? So therefore, ang iglesia ng Diyos ay banal. At sino yung banal? Sumusunod sa utos ng Diyos. So yung sumusunod sa utos ng Diyos, banal. Mga kapatid? Therefore, kung yung sumusunod sa utos ng Diyos ay banal, at tinawag silang iglesia ng Diyos, at ang Seventh-day Adventist ay sumusunod sa iglesia ng Diyos. Therefore, ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia ng Diyos. Amen!
Oo. Hindi. Yan. Ang problema kasi nila, hinahanap nila yung rehistro. Hindi nga yun eh. Napaliwanag na kayo ni Evangelist Dizon na bago pa nagkaroon ng mga apelyido yung mga Pilipino, wala naman talagang apelyido, sinalagyan. So, malalaki na sila sa pinarehistro. Hindi ibig sabihin ay hindi sila yung dati. So, Tama. dito yung yung pagre-register requirements yan, nabanggit na rin Evangelist Dizon. Maganda na kayong pagkalatag eh. Sana ipinakikinggan mabuti, no? Para anong purpose? Para pag mayroong problema, may mananagot, para pag mayroong dapat na anuhin sa batas, alam kung saan grupo pupuntahan, kaya may rehistro. Pero hindi ibig sabihin yung rehistro, yan ang batayan ng pagiging totoo. Kasi pag ganyan, paunahan ang pinakamauna, ayun ang tama. Ang problema, may mga nauna sa atin sa ibang bansa, nanggaya na lang dito, hindi puro piki na ngayon yung Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, o kung ano-ano pa, di piki na lahat. Ngayon, pagdating naman doon sa, parang mali na tuloy yung pag nagtayo na hindi lang isa. Abay, kung Biblia pag-uusapan, mga kapatid, ay mas katiwa-tiwala yung nag-formulate ng doktrina na hindi lang isang utak. Kaysa doon sa isang tao lang, na kung ano lang maisip niya, kaya pagdating ng isang taon, babaguhin niya. Kasi walang nag-advise. Iba ho, ang maraming isip, nagtulong-tulong, ang mga pioneer ng Seventh-day Adventist ay hindi lang isang tao. Kaya nabusisi nilang mabuti. Tinan mo, walang pabago-bagong doktrina yung Adventist na mali yung una. Ang meron man tayo, yung progressive revelation, nagdadagdag tayo, mga kapatid. Nagdadagdag tayo ng mga natutuklasang aral. At saka kung meron man tayong binago, ay ito yung yung tinatawag po nating hindi pa napag-aralan noong umpisa, nung inaaral nilang mabuti sa tulong-tulong ng maraming mga ay inilagay nila sa tama, mga kapatid. Formula ng itama ito ay hindi na ibig sabihin yan ay yung mga, kaya nga ini-online natin yung fundamental beliefs kasi willing at bukas yan para i-critics ng sino man. Alam mo, Brother Johnson, anuhin na nga natin to. Sabi ni Romy, mahalagang pangalan ni Kristo sa kaligtasan. Ba't sino ba nagsasabi sa iyo na hindi namin pinapahalagahan ang pangalan ni Kristo? Kaya nga, mali naman kasi akala niya ilalagay sa rehistro. Ilalagay sa rehistro. Sino naman nagsabi na para mapatunayan na mahalaga ang pangalan ni Kristo, parehistro nyo? Hindi nga tatanggapin ng Security Exchange Commission kung pare-pareho. Kaya ngayon iba nilalagyan ng uto, lalagyan ng buntot para lang matanggap, maisingit. Nako, mga... Tsaka, Brother Richard, yung bang salita at pangalan na Seventh Day, na English kapitong araw, Adventist, sino ba naman ang ating inaantay kung hindi mahalaga? Mr. Remo, yun na nga. Kaya nga Adventist tingnan mo ang meaning ng Adventist. Kung mga taong naghihintay sa imminent o sa nalalapit na pagdating ni Kristo. Kaya hindi nyo lang kasi sa inyo, mukhang pag sinabing isda, kailangan pangalanan, tulingan. Hindi ho ganun. Kapatid, hindi lang tulingan ng isda. Hindi lang tulingan ng isda. Kaya nga, sabi pa, may nag-isang comment dito na gusto na rin nating itama. Sabi wala talagang tinawag nga tayong Kristiyano wala namang Sabadista. Kaya nga, hindi nyo ba ang Adventist nga po, inaangkin po namin, hello, makinig po maigi, paulit-ulit, inaangkin po namin na kami Kristiyano, na nasunod ni Kristo. Mas tama nga tayo kaysa sa kanila Tama. So, hindi naman siguro sa nagko-comment, paano? Naalala ko na, Brother Johnson, naalala ko na naman si Burnok naalala ko na naman si Burnok. Na kahit babasahin nila, kinakampihan tayo kahit di natin kakampi. Kaya nga, pagbabasihan, tayo lang talaga ang tunay. So, ibig sabihin siguro talaga nitong mga to, dapat isulat mo talaga para maging totoo. Bakit kasi, tinan mo sa Old Testament, sabi nga nila ang kabayan ng Diyos tatawagin sa kanyang pangalan. Bakit hindi naman ginagamit ng mga propeta yung pangalan ng Diyos para tawagin ang Israel? Di ba? Hindi man nalalagyan doon ng iglesia na ganito yung Israel. Bayan ng Diyos lang ang tawag Israel. Sion. At saka Brother Johnson, paano na yung tinawag na lang ni Pablo na iglesia sa bahay? O walang pangalan ni Kristo? Iglesia sa Jerusalem. Walang pangalan ni Kristo.
iglesia ng mga panganay, wala ang pangalan ni Kristo. Kaninong bahay kaya yun? Ano po, mga kapatid, grabe, pag ganyan ang ating... Alam niyo, Brother Richard, Evangelist Dizon, sa kakukontra nila, nakikinabang yung iba. Kaya nga, okay lang kahit pinapatulan natin yung mga makukulit at parang walang kwentang argument nila. Pero ang totoo nun, ang laking pakinabang yan doon sa mga seryosong nakikinig. Correct. So kaya sinasagot ho natin ito, pinagtsatsagaan natin yung ibang mga ano diyan, na-stress na yung ibang mga nanonood. Okay lang ho yan mga Brother kapatid. Joel. Okay lang ho yan kahit paulit-ulit kasi meron diyan mga silent viewers natin, hindi nagko-comment, hindi nagsasalita. Pero tinitingnan nila yan kung gaano kaganda yung inilalatag ho natin, kung anong mga punto ang binibigay natin na hindi pwedeng tutulan. Pero sila, babalik-balik doon, dapat gamitin, dapat isulat, dapat tawagin sa ganito, ganyan. Hanggang sa salita na lang po yan mga kapatid. So, dagdag natin itong tanong para makapagbigay tayo ng sagot din sa iba. Suki natin ito, si Dilma Valor Rosario. Suki natin ito, Evangelist Dizon at si... Brother Richard, di ba? Kilala natin ito. Taga ano yan, Brisbane, Queensland, Australia. Di ba magbabautis mo na ito? Opo, ang Baptist. problema lang Yes. nasa medical ano rin siya. Hinihintay yung tamang pagkakataon. Binyag na lang kulang. Sabi po niya rito, yan po bang 7 churches sa Revelation ay may sa registration sa government nila noon? Kaya maganda yung tanong niya. Yan. Wala yan. Wala nga. Tama, nadali ni Sister. Actually, yung tanong niya, sagot doon sa mga naghahabol ng rehistro Brother Johnson, actually dyan sa 7 churches, wala ang pangalan ni Kristo kahit isa. Kaya nga, bakit kaya ganon? Iglesia sa Esmirna. Sana nilagay na lang Iglesia ng Diyos at ni Kristo sa Esmirna. Sa Efeso, sa Pergamo. Tama. Kaya ang ganda ng pagkasundot nito ni Sister Dilma Valor. Alam mo kasi, mayroong sinabi si Kristo dito sa 15:14 ng Juan, kayo'y aking mga kaibigan. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Tama ba? So tayo mga Adventist, kumbaga, parang yung feeling mo na sa ating pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon, ang turing niya sa atin, kaibigan Yung paborito ni Evangelist Dizon, 15 Gs. Basahin mo rin, Brother Johnson. 15 Gs. 14 yan 15 Gs. Paborito ni Evangelist Dizon. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, at nagsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, ayan, hindi pala sa pag-ibig ng Diyos. Yun! Hindi sinasabing iparehistro yung pangalan ko sa inyong iglesia. Tingnan Yan niyo. ang punto talaga, Brother Richard. Yun Yan ang ang dapat maintindihan ng mga nakikinig. Na hindi porke hindi mababasa yung pangalan ng Panginoon, ay wala ang Panginoon. Tandaan. Yung Yung mahalaga. kautusan ng Panginoon, nandun yung kanyang pangalan. Doon sa kanyang kautusan. Ayan. Tandaan, Brother Johnson, tama yung si Sir Delma Bello Rosario. Paano na ngayon yung 7 iglesia? For sure. Walang pangalan na tsaka hindi naman pinarehistro yun, tsaka walang pangalan nung itawag ng sulat ni Juan. Hindi man nalagyan ng pangalan ng Diyos at ni Kristo. At saka hindi pagmamalasakitan yun kung hindi yun tunay na iglesia ng Panginoon. At saka, Brother Richard, Brother Richard, yung mga iglesia doon, yung 7 iglesia, kahit wala yung pangalan ng Panginoon, kung titingnan mo, ang binanggit doon, yung katangian ng mga iglesia. Correct. At saka di lang yun. Hindi lang katangian. Basahin mo ang Kapitulo 2 at 3 ng Revelation, mensahe sa 7 iglesia, si Kristo ang nagbigay ng mensahe, bagamat di banggit sa pangalan o dinugtong ang pangalan ni Kristo, pero siya nagpadala ng mensahe. Maliwanag. Yan na nga. Kaya mga kapatid, yung mga Kaya mahilig yung sa rehistro, ideya na magsasabi, Brother Richard, dapat may dugtong ang pangalan ni Kristo para makilalang totoo, malaking mistake. Dalawa. Maganda. Ikalawa, hindi naman pwedeng isipin mo na pagka walang pangalang Christ, mali. Kasi kung puro lang pangalang may Christ, sabihan ko kayo, baka 100 lang siguro ang pangalan, hindi tulad ngayon, 1,000 ang mapunta sa Secret Service Commission. Wala na karapatan yung iba kung walang Kristong idugtong. Kaya ang dating daan nga may Church of God na hindi pwede makapasok kasi may nakauna.
Church of God International. Di rin pwedeng makapasok kasi may nakauna. So para makapasok itong dating daan, nilagay lang member of, wala nang kapareho. Pero pagka lumabas kasi sa salitang member of Church of God, hindi lang sila nag-iisa, membro lang pala sila. So kung mayroong 1,000 membro ng Church of God, isa lang sila doon sa member, kaya hindi din po sila makapag-angkin na sila lamang ang totoong nag-iisa. Tama. Brother Johnson, ito yung tanong ko. Matanggap kaya halimbawa ng dating daan ng Iglesia ni Cristo, yung samahan ni Brother Willie Santiago na siya yung tunay? Church of God din yun. Bakit? Church of God Doble-doble ang pangalan nga nun. Ay, nagpaanib din. Nagpaanib din. Church of God in Jesus. Oy, nandun na yung Diyos. Nandun na, magkakampi, oh. Masigurado. Kasi talagang magkakampi naman ang Diyos at si Jesus. Oh, pero ngayon, tanong, tanggap nyo ba na yung samahan ni Brother Willie Santiago na pinamumunuan ngayon? Member din ng Yun ang Church of tunay. God. Sasagot. Kasi nandun ang... Ako ang sasagot. Oh. Sagot. Hindi payag. Idugtong natin to. Idugtong natin. Sige, sige. Kasi maganda rin to. Amy Robino. Mga brother, tanong ko lang. Sa Revelation 1:11, sakop ba tayo sa 7 churches? Ito maganda. So, ayan mga kapatid, mga kaibigan, yung 7 iglesia sa aklat ng Apokalipsis, hindi ho yan 7 church, isang iglesia yan, pero mayroong iba't ibang yugto ng panahon at karanasan. Isang iglesia lang po yan. At tayo po ay member talaga niyan, mga kapatid. Pero tingnan mo, walang pangalan din yan. Yung sinasabi nga natin kanina dito, 7 churches, 7 iglesia na sinasabi. Wala rin yung pangalan na inilagay. Doon pa lang sa talata na 7 iglesia, bago pangalanan, hindi man lang nilagyan ng 7 iglesyang sa Diyos, lahat yan. O kay Kristo. Diba? So, kung ang tanong ni Amy Rabino, sigurado kasi alam natin paano ipaliwanag na ang Seventh Adventist, ang katuparan o ang nagpapatuloy dyan sa 7 iglesia na yan, mga kapatid. Oh, di ba? Brother Johnson, Madugtungan ko lang sandali yung sinabi mo, kasi ang tanong niya, membro ba tayo doon sa 7 mga iglesia? Kamimbro natin sila. Kamimbro natin sila. Kumbaga, nandyan na yan sila, no? Kasi ang 7 iglesyang yan, sakop ni Kristo. Tayo sakop ni Kristo. Tayo magkakaisa at magkakaisa, magkapareho lang po tayo. Kaya ang tanong, tayo po ba ay kamimbro nila o kasamahan nila, kapareho nila? Ang sagot, opo. Kasi nga ang mga yan ay nagsisunod din naman sa totoong aral ni Kristo. Kaya po, ang sagot natin yan, opo. Nasa ano yan, Pastor? Nasa unang Pedro 1, ang talatay 23. Aha, sige Ito na. yung katangian ng lahat ng kaanib ng iglesia. Kung paano sila naging kaanib. Ilagay mo nga sa screen, Brother Johnson. Sabi niya dyan, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. At sa talatang 25, ang sabi dyan, sa 25, datapot ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. So ang ibig sabihin dito, Pastor, ang punto dito, lahat ng iglesia, kung anumang iglesia yan, sa Revelation, mula sa lumang tipan, bagong tipan hanggang Revelation, iisa lang ang katangian ng iglesia na yan. At yan ay talagang masunurin sa kautusan ng Diyos. Tama. Yan. Alam mo, Brother Johnson, gusto kong tingnan para makita talaga yung pinapahalaga natin yung pangalan, pero hindi doon makikita yung kumbaga ay tamang aral kung pangalan lang ang pag-aanuhan po. Sa 2:11, tingnan niyo po, ito yung pinakalundunan lahat eh. Gusto natin lahat, Apokalipsis 2:11. Yung pinakalundunan lahat eh, yung gusto natin maligtas, di po ba? Pero tingnan niyo po, ano ba katangian ng mga taong maliligtas? Sige nga, Brother Johnson, 2:11 ng Apokalipsis. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ang magtagumpay, mga kapatid. Hindi Sabi yung may rin yan pangalan. Hindi yung may tamang pangalan. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Hindi yung, okay yan, basta pag kayo ay may pangalan ng inyong samahan, nandun ang pangalan ng Diyos, okay na. Hindi kayo parurusahan. Hindi ho, mga kapatid, wala po dun.
Nakikita natin, sulat pa rin ito sa 7 iglesia na wala naman, hindi ikinabit ang pangalan ng Diyos. Pero, nakikita po natin na nasa kanila, taglay nila alin? Taglay nila yung tamang kaisipan, taglay nila yung tamang aral ng ating Panginoon. Kaya, mga Brother Richard, may kapatid, tanong lang ako sa sandali. sige. Saan ba ang gusto mo? Alam naman natin na walang pinangalan, ano? Kasi mga katawagan at pagmamayari lang yun, sinabi ni Brother Johnson. Kasi sa Tama. nito, yun ay pagsasabi kung sino ang nagmamayari. So wala talaga siyang automatic na pangalan na ipinangalan. Ang pangalan ng iglesia tatayo ko ito. Saan ang gusto mo? Tanong ko. May pangalang ikinapit si Kristo, mali-mali naman ang aral, hindi ayon kay Kristo, walang pangalan, lahat ng tinuro ni Kristo sinunod naman. Ay, nako, doon ako sa walang pangalan ni Kristo basta sinusunod. Amen. Mga kapatid, doon ako sa Yun walang lang. pangalan ni Kristo basta sumusunod. Kasi tingnan nyo nga, yung pinabasa nyo, 14-12, wala naman doon yung pangalan ni Kristo eh. Pero binanggit ang katangian. Pero yung mga yon, may pananampalataya kay Kristo. At sino naman itong magpaparatang sa atin na hindi tunay na iglesia ang ating iglesia dahil wala yung pangalan ni Kristo? Eh mali nga, Yun ang diba? mali doon. Naghihintay nga sa ikalawang pagparito natin kay Kristo. Isa pa, ang binanggit doon, may pananampalataya. Yung mga taong yon, sumusunod sa kautusan at may pananampalataya sa ating Kristo. Tunay na iglesia yun, obviously. Diba? Naalala Sino magsasabi? Naalala ko tuloy, Brother Johnson, Brother Richard, naalala ko Opo. tuloy itong paboritong talata ni Tani nung pagdating dyan sa topic na yan. Yung nasa 2 Korinto 10:18, Mhm. ang sabi niya dyan sa 2 Korinto 10, talatang 18. Kaya kami nung kumento narinig eh. Ang sabi dyan, Oo nga, no? Matagal nang hindi nagamit ito, ah. oh, kita mo ha? Oo nga. Sapagkat... Si Brother Johnson, pag nakabasa niyan. Ah, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, Ayan, oh. Tama. kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ay, angkin ka nga ng angkin, ay ako ang iglesia. Hindi nga eh. Hindi Diyos naman ang namin dapat- nagtatagubilin. At saka, ang oo. kakambalang yan ng 7:21 hanggang 7:24 ng Mateo. Oo nga. Na Tama. hindi porke tumatawag ng Panginoon sa akin ay maliligtas. O, Nandun diba? pa rin yung katangian ng mga ililigtas. Yung mga gumaganap ng kalooban ng Ama, Brother Johnson. Yun na nga, kakambal ng 14-12 ng ng Hindi Apokalipsis. sapat na angkinin mo na ikaw ang ikaw. Ay tapos yung aral wala naman sa'yo. Ay malabo. Mas maganda na lang na ang Diyos ang magsabi, ikaw ay aking bayan. Yan. Pero Brother Jumel, gano'n naman pala, Brother Jumel, Brother Gomer, kung gano'n naman pala, baka tanungin naman tayo, bakit yung inaangkin? Hindi naman sinabi sa inyo direkta ng Panginoon. Babalik na Ay, naman hindi, nga tayo sa katangian. Aral Okay, naman. diba? Nga kasi. Balik na naman tayo sa aral. Ang amin pong inaangkin, yung aral nga, patunayan nyo na hindi namin sinusunod, di namin pinapangaral yung katotohanan. Ilagay mo nga yung Hebreo, Brother Johnson, para makita kung paano ang proseso ng Diyos para ikaw ay tawaging bayan niya. 8. Paano ba ang proseso ng Diyos? Ikaw bang magsasabi na ikaw ay bayan ng Diyos o Diyos ang magsasabi na ikaw ang bayan niya? Kasi ngayon, baliktad eh. Yung mga tao ang nag-aangkin na sila ay bayan. Pero sa proseso ng Diyos, siya ang tatawag kung ikaw ay bayan niya o hindi. O tingnan At mo dyan. makikilala yun sa katangian, ha? Makikilala yun Kita sa mo nga. katangian. Ito na nga, Brother Richard eh. Sabi mo, sapagkat ito ang pakikipagtipang gagawin sa sangbahayan ng Israel. Yun, oh. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y isusulat ko ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan. Ito ang proseso ng Diyos eh. Hindi ikaw ang Sige, basahin yung Hebreo, basahin. At alam mo, Brother Johnson, sa mga galit sa Old Testament, babalik ka rin dyan. Saan ba hinango yan? Yeah. Sa Jeremias 31. Jeremias. Oh. 31 hanggang 33. Sige nga. Yun pa rin eh. Maganda yun. Oh. Yun nga, Brother Johnson, saan nagsimula niyan? Narito ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na pinagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupay ng Ehipto na ang aking tipan ay kanilang sinira bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipapakipagtipan sa sangbahay ng Israel.
Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ayan, tingnan nyo. Sabi dito, Brother Johnson, sa magandang balita, itatanim ko. Ay dyan, no? Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Paano naman may itatanim sa kanila ngayon? Tinatanggi nga sila eh. So, Ayaw iba, nga. Tinatanggi nga eh. Ito, iba, Brother iba Johnson, yung ano, duktong dyan. iba ang itinatanim nila eh. Galit eh. Galit sa atin. Kaya nga may debate pa na hindi na kailangan sundin ng 10 utos sa bagong tipan eh. O, di ba? Sige pa, Evangelist Okay, Dixon. Brother Johnson, magduktong ako ng konti dyan ha. Ang ganda nung sinabi ni Brother Gomer sa aklat ng Hebreo na itatali ko ang kautusan ay isinusulat sa puso. Dito naman, ang kanyang pinaka-cross-reference or ang ugat nito ay sinabi sa aklat ng Jeremias ng ito na talagang ang bayan ng Diyos ay isinusulat ang kanyang kautusan sa kanilang puso. Correct. Actually, tinatagtad na nga yan ng Biblia eh. Bakit? Tinan mo ha, 8:16, talian mo ang mga patutuo at kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Isaiah 8:20, sa kautusan at sa mga patutuo, yung mga mangaral dapat magturo. Kasi kung walang pagtuturo ganon, walang katotohanan. Sa Hebreo naman, isinusulat sa puso. Sa Jeremiah, malinaw yan, tinatagubilin ng Diyos kautusan. Sa Ezekiel 20, 12 at 20, basahin ka natin, Brother Johnson, talagang hindi mahimay ng Biblia eh. Bukod dito, binigay ko rin naman sa kanilang aking mga sabat at upang maging tanda sa akin at sa nila, upang kanila makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Dalawang bagay po ito, tao at Diyos. Ang Sabat, pagka ito'y inyo pong ito po'y ating ipangilin, ito'y ating bantayan, makikilala natin ang Diyos. Kabaliktaran naman po dito, ang Diyos naman kumikilala sapagkat ang kanyang bayan hindi lamang sumusunod sa kautusan, kundi particularly sa 10 utos binanggit at pinagdiinan ang araw ng Sabat upang makilala natin ang Diyos, na ang Diyos ang nagpaging banal sa kanyang bayan. Talatang 20. At iyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yan ang masaklap ng katotohanan. Ang sabi ng Diyos, ipangilin. Ang sinabi naman ng dating daan, Church of God, sabi naman ng Iglesia, wala na ang pangiling Sabat. Hindi ba Pinagdidibati pa. Kabaliktaran ngayon sa sinabi ng Diyos. Dito nga ang tao makakakilala sa Diyos, ang Diyos kumikilala sa tao sa pamagitan na ating ipangilin ang kanyang araw ng Sabat. Ang linaw niyan mga kapatid, di mo na kailangan pang magparehistro. Di mo na kailangan pang idugtong ang pangalan ng Panginoon para makilala kang totoo. Bakit? Dito pa lang makikilala natin ang katotohanan pagka tayo'y sumunod sa Kanya. Kung sasabihin naman nila na yan ay Old Testament, kaso mo, pagka sinabi namang Old Testament, bakit yung sa Hebreo 8:10, di ba galing din sa Old Testament? So, ibig sabihin, tama talagang Adventist. Nang English yan ng Diyos, mula sa Old Testament hanggang New Testament, hindi New Testament lang lumitaw. Kaya, dito talaga sa Seventh-day Adventist lang ninyo matasumpungan yung ganyang malawak at malinaw na pagpapaliwanag. Kaya lang, siyempre, dahil sa tutol, isipin mo kung paano pinahahalagahan ng mga lingkod ng Diyos ang kautusan. Sila naman todo sa pagkagalit na galit eh. Talagang sa kautusan ma-impyerno daw yung sumusunod. Ang lumalabas siguro, ang pinaniwalaan nilang, yung lumalabas siguro ang pinaniwalaan nilang maliligtas. Baliktad na. Basta ko ang maliwanag na basa ko sa Biblia, Brother Johnson, yung mga mapagtungayaw, manlalasing, nakikiapid, pumapatol sa kapwa babae o kapwa lalaki, yun po hindi hindi papasok sa buhay yun. Yun sa 21:8 naman ng Revelation, ang maliwanag doon, mga duwag, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapakiapid. At yung mga lumalabag, makikita mo, mga sinungaling, mga lumalabag, Brother Johnson, sa kautusan ng Diyos, ang pupunta sa impyerno eh. Yun ang maliwanag na nasa Biblia. Malinaw yun. Yun ang maliwanag.